Mga kababayan, pag-uusapan po natin itong sagot po ni Dinches dahil may mga lumalabas po na impormasyon at nakarating sa kanya na siya daw po ay pa-filean ng kaso ng Iglesia ni Cristo. Dahil daw po sa kanyang pagsita at sinasabing kailangan magpaliwanag ng NIT 25 kung saan nila kinuha yung police report na sinasabi nilang yun daw po yung authentic at original mula sa Beverly Hills Police Department. Pero nanindigan po itong si Dinches na tama at talagang involved di umano itong si Lisa Marcos sa nangyaring pagkatigi nitong si Tantoco. At sabi niya nga, mayroon siyang police report, ngunit hindi niya ito pwede ilabas dahil posible siya po ay masasabit. At sinasabi niya na darating ang tamang pagkakataon na kailangan niya na rin itong ilabas. At nagsalita din po itong si Mr. Jason sa patungkol po sa isyo sa pagkamatay ni Tantoco. At syempre, kini-question nila yung pagsalita ng nanay. Bakit nanay yung nagsasalita at bakit hindi asawa? And mamaya, puntahan din po natin itong mga katanungan at itong mga simpleng analysis po ni Bobby Tiglao. Yung, alam nyo naman, si Bobby Tiglao po, mga kababayan, ay isa sa sinasabi ni Claire Castro na nagpapakalat daw ng fake news kung saan doon sa dokumento na nakuha po ni Bobby Tiglao ay kasama nga po itong si Lisa Marcos, Alex Mero at ang asawa syempre na si Dina Arroyo Tantoco. Anyway, bago pa tayo maglayo, huwag kalimutan i-like ang video ito at sige po, pakinggan na po natin itong si Mr. Dinches, yung kababayan natin na talagang matapang na nasa Amerika na nagbubulgar from the start nitong involvement di umano ni Lisa Aranita Marcos. These questions. Bakit po una po kayo magagalit? Okay? Now, I don't know what's going to happen in the next months or a few months or weeks or days. I really don't know. Because again, according to, I'm holding on to this fact and truth po kasi na according to Attorney Trixie, the truth is time-bound. It may not be factual today. It will be factual in the future. The issue that's been circulating online. So finally po, gumawa po ng statement ang mama ni Paolo Tantoco ng sinisning natin po ako. So this statement from the looks of it, hindi po siya masyadong official and it is not very formal as well as you can see. I think this is just a comment from one of Billionario's post. And gumamit pa nga po siya ng emoji dito. So it's not very formal po. But getting the gist of the entire message po o comment dito. So basically from the looks of it, dinedefend po nga sa Lisa Tanas. Yun nga po, dinidefend nga po itong si Lisa Marcos at sinasabing walang kasalanan. Siyempre, no, hindi naman basta-basta manuwalay ang taong bayan, lalo na no, sa sitwasyong ito, na alam naman po natin na pwede po silang takutin at ang history po ng kanilang pamilya is mga cronies yan ng Marcos Sr., di ba? With all due respect po, Mr. Tantoco, sabi mo po dito, this is supposed to be a private matter po. Hindi po ito private matter anymore. Kasi po, siyempre kasi pera ng taong bayan na ginastos dyan MIFF, di ba? Sampo attended an event that was funded by the government. Tama. Pera po yan ng taong bayan. Pera po ng bayan. Galing po ito sa kaban ng bayan. Ang mga lavish parties po, ang mga mamahaling kinakain po nila dito, ang mga iniinom po nila dito ng mga mamahaling na mga wine, galing po ito sa pera ng bayan. Sa kaban po ito ng mga Pilipino. Pera po ito ng guro, pera po ito ng mga magsasaka, pera po ito ng construction workers, pera po ito ng call center agents, galing po ito sa kaban ng bayan. So this is not a private issue anymore po. This is a national issue when it comes to these events kasi po na funded po ito ng Philippine government. So let us not downplay po the situation because po ang anak niyo po umattend po ito ng event na funded ng Philippine government. As a matter of fact po, ang asawa po nito is an appointed official po sa Philippine government. So again, this is not a private situation, this is not a private issue, this is a national issue. Now, the issue ko po kasi talaga dito sa statement ng Mr. Tantoco, it's very obvious that this is in defense of Lisa Tanas. Now, obvious po talaga Mr. Tantoco na this is damage control. Hindi ko po talaga mawari why you're defending Lisa Tanas sa nangyari po sa anak mo. Dapat po, of all the family members of Paolo, dapat ikaw po ang unang galit. Dapat galit po kayo. Dapat... Siguro mga kababayan po natin, galit din po yan sa loob-looban. Pero syempre, dahil siguro namatay na yung kanilang anak,
wala na silang magagawa din dahil posibleng sila ay kinausap, sila ay tinakot, sila ay binantaan, lalo na mga negosyante po ito. Alam naman natin, yung isiminay nga kayang ipasara, no? At kung sino-sino pa ay kaya nilang takutin at sinasabing yung mga sumusuporta daw po ngayon kay Vice President Sara ay dahan-dahan na daw po, no? Kinukontak at mukhang ginigipit. Lalo na kaya mga negosyante yan. And of course, no, ang asawa ay nasa gobyerno. So, alangan naman i-expose niya yung kanyang sariling amo. Di ba? So, hindi siguro. Kaya palagay ko ito yung rason. Hindi ko ito ginagawa nyo. Dapat mag-file po kayo ng kaso. And you should be asking questions like, saan po nanggaling ng cocaine? Sino pong nagbigay ng cocaine sa anak mo? Sino pong kasama ng anak nyo that night? And bakit hinayaan ang anak mo na mamatay na lang? Because according to the report po kasi, sa document na meron ako, isa po si Lisa Tanas sa 3 tao na sumama kay Paulo Tantoco doon sa kwarto niya. Yan ang sinasabi nilang fake news, mga kababayan po natin. No? Fake news daw. Pero syempre, may hawak na dokumento yung kababayan natin. Ako naniniwala sa ating kababayan. No? At antayin natin yung pagpapalabas ng mga dokumento, di ba? Bakit hindi po kayo galit dyan? And that is a fact. The fact is, the night prior, your son was about to die. He was already showing signs. He was sweating profusely. He was incoherent verbally. And he was all over the place. Kaya nga po, sinamahan siya ni Lisa Tanas doon sa kwarto niya. Isa siya sa 3 tao na sumama doon. You should be asking questions like, bakit hinayaan ang anak mo na mamatay na lang? Sino nagbigay sa kanya ng cocaine? Bakit hinayaan na mag-convulse ang anak mo sa floor? Bakit hinayaan na mag-foam ang bunganga ng anak mo? Grabe, no? Siguro, yung asawa, masakit sa kanyang sarili na makikita niya na ganyan po yung nangyayari sa kanyang asawa, no? Pero dahil, siguro, kontrolado ni Lisa yung mga pagdidesisyon, wala silang nagawa. Hinayaan na lang na nag-resign ang mata ng anak mo. Wow. Bakit hinayaan at walang nag-report that night? People wanted to report it. People wanted to call 911. But Lisa Tanas herself, in the same... Grabe, no, mga kababayan. So, itong si Dinches, hindi rin ito magsasalita kung talagang wala po siyang hawak na mga patunay. room said that just leave them alone because those are normal effects of pulburon. Why are you not mad about that? You should be asking these questions instead of defending Lisa Tanas. Again, Ms. Nina Tantoco, you should be the first person that should be asking these questions. Pumunta po at nag-attend po anak mo sa government-funded event. So this is not a private issue, madam. This is a national issue. And we have every right to question everything. Kasi po, ang ginamit po ng pera doon sa event na yun, nag-joke ang inang yan, is our money. Pera po na nanggaling sa kaban ng bayan. So, ayan po, no, pera ng taong bayan ang sinasabi nga na ginagamit, no, sa kanilang aktibidad na yon. At ngayon, dahil daw po sa pagkomento nitong Sir Dinches, no, doon sa report na pinalabas ng NET25, ngayon daw po ay siya ay tinatakot na posibleng kasuhan daw po ng INC dahil sa kanyang pag-question yung report. Pero alam niyo mga kababayan po natin, no, yung report na kini-question niya ay sa NET25 naman. Hindi naman po yung buong INC, di ba? So bakit siya kasuhan ng INC? Palagay ko ito ay ano lang din, mga pananakot lang din sa ating kababayan para siya po ay tumahimik, no? To be asking these questions. Bakit po una po kayo magagalit? Okay? Now, I don't know what's going to happen in the next months, or a few months, or weeks, or days. I really don't know. Because again, according to, I'm holding on to this fact and truth po kasi na according to Attorney Trixie, the truth is time-bound. It may not be factual today, it will be factual in the future. Yes, Yan po ang ginawa ko po nung unang pumutok po ang issue na ito. Naghintay po talaga ako. Now, all we need to do is just to wait. Kasi po ang mga documents at meron po kami ni Maharlika, sa kanya po kasi po sinusunod sa akin po, letter po ito, incident report po kasi ito, nagaling po talaga straight from the agency department po talaga. I am not releasing any information about that just because pwede ko po ito ikakulong.
Yun, tama. Dapat maging wise din yung ating kababayan na yan. Lalo na is, ano yan, nasa US siya at ang document na yon ay galing sa mga authority ng Amerika. Sa sapatos lang. Now, let's just wait po, kasi alam ko po talaga, everything will unfold on its own. Diba? Like the coroner's report. We need to be together in this. We need to scream louder. We need to be heard. Po, ang mga boses po natin needs to be heard. So let us not let this issue die down. Kasi para po ito kay PRRD, para po ito sa taong bayan, para po ito sa bansa po natin. Bakit po tayo hindi nagagalit? We need to speak up. So, kaugnay dyan mga kababayan po natin, may pinalabas din actually, no? May question din po na bagong inilabas itong si Rigoberto Tiglao o Sir Bobby Tiglao. Sabi niya dito, 5 days after Tantocos overdose report, the US invited Marcos to Washington, D.C. Shocking move amid Trump's crisis. So, kini-question nga dito na parang timing. After nung namatay po itong si Tantoco, bakit ngayong biglang pinatawag itong si Marcos Jr.? Yun po yung sinasabi ni Sir Bobby Tiglao. And alam natin, Sir Bobby Tiglao is malakas pa rin ang connection nito. And isa niya pang pinost, no? Sabi niya, if FL, so of course Lisa yan, and Mrs. Tantoco and Alexa Miro were not the companions of the victim, then who were and who did the police question? Sabi niya nga. So pinapanindigan niya dito, mga kababayan po natin, ang kanyang nakuhang dokumento. And depende kasi yan, mga kababayan po natin, kung ano ang katotohanan. And aasahan naman po natin, hindi talaga sila magiging transparent, no? Pagdating po sa isyong ito. At asahan din po natin na may mga matitinding pagtatakip. So, pero ngayon, since nasa Amerika po itong si Bongbong Marcos, ano po yung maasahan natin? Kasi mismo si Amy Marcos, sinasabi niya na dapat wala daw pong kasunduan, no? Na hindi patas. Dapat patas at pantay. Parang hindi tayo tinitingnan ng US bilang kagaya nilang bansang may sariling dignidad at pulisya. Paano tayo makikipagkampi sa mababa ang tingin sa atin? So, dapat kung ano po yung pinunta ni Bongbong Marcos sa Amerika at kung ano man yung kanya nilang magiging agreement at mapagpirmahan, dapat ito ay magiging balance, no? Makinabang ang Amerika, makinabang tayo, pareho tayo makikinabang. No, huwag yung tingin sa atin ay mababa at mga alipin. Gano'n naman talaga at ngayon nakikita po natin, no? Parang gusto tayong sa overdose, no? Overdose. Gusto tayong gawing alipin ngayon ng Amerika, mga kababayan po natin. Anyway, balikan po natin sa issue ng overdose. Since si Bongbong Marcos is nasa Amerika, sinasabi nga natin, posible na ito po ay paplansyahin ni Bongbong Marcos para malinis ang pangalan ni Lisa, no? And palagay ko ito yung pinaghuhugutan ni Amy na dapat kung ano man yung mapagkasunduan, dapat patas at pantay. Okay, pakinggan muna natin ang isang veteranong broadcaster, journalist na si Sir Jason Sa, mga kababayan. No, overdose kasi ang isang balita kasi tungkol sa police report, no? Pero meron ding balita tungkol naman sa report ng coroner. Magkaiba po yan eh. Yung report ng coroner, yung po ay magkaiba doon sa police report na nilalabas. May lumabas na pinost sa social media, merong nilabas ang Net25. Kaya para yung ano, kaya may nagsasabi peke ito, tampered ito. Magkaiba po 'yun. Kaya kinakailangan maging matiyag po tayo. Iba po yung police report na tinutukoy, iba rin yung report ng ng coroner, yung nag-inspection doon sa bangkay nung namatay at saka doon sa within the vicinity. Yung yung ibig po niyong sabihin, yung iba yung report ng coroner at iba ding report ng Beverly Hills Police Department. Yun kasi yung kumakalat sa social media. Correct. Kasi yung police report ng Beverly Hills, iba yun. Iba rin yung coroner's report ng LAPD Beverly Hills
Northern Police Division. At, Okay? opo, Para malinaw. ang kaibahan din po niyan, doon sa Beverly Hills Police Department, di umano ay nandoon ang pangalan ni First Lady Alisa Marcos. Dito naman sa Coronel, wala. Tama ho ba? Hindi ko matiyak kung alin ang tama doon, ano? Pero in one of the reports, lumabas yung mga pangalan nila, hindi po Lisa Araneta Marcos ang nakalagay, Luis Araneta Marcos, Dina Arroyo Tantoco, Alexa Miro, at ilang pang mga personalities o person of interest, no? Kung di ako nagkakamali, meron diyang 2 opisyal pa ng gobyerno, no? Isang mambabatas at isang cabinet secretary. Opo. Nako po, mga kababayan po natin, isang mambabatas at isang cabinet secretary. Parang kilala ko yan Parang nasa congressman yan at isang nasa Department of Tourism Nako, no? Kaya mukhang may nalalaman po sila dyan. Pero ang Malacanang, Sir Jay, sinasabi na fake news itong kumakalat nga sa social media patungkol nga sa pagkakadawit kay FL dito sa kasong ito sa pagkamatay nga ng isang Rustans executive. Hindi na kasi pwedeng, kasi national issue ito eh. Hindi, this cannot be dismissed by just saying fake news. Kung fake news yan, ilabas nila yung totoong news, yung totoong report, no? Ganun lang kasimple yun. Pagka, anong tawag dito, pag nailabas yun, di fake yung isa. Pag walang nilalabas, as it stand, yun pa rin ang information na available sa tao. Hindi kasi pwedeng sabihin lang na, hindi, fake news yan. Sabi ko nga, nung panahon namin, pag ayaw mo sumagot, sasabihin mo lang, fake news yan eh. No, ayaw mo na sumagot. Pero wala kang mailabas na totoo. Kaya, ang pinakasolusyon dyan, ewan ko kung sino maglalabas dyan dahil pinag-resign na sila lahat di ba? Yes. Kung si Dave Gomez na mismo sasagot dyan o kung sino man. But, kasi ito, this is, sabi nga, di ba, may kasabihan, guilt is personal. Dapat, ang nagpapaliwanag dyan, kung sino yung tinutukoy, halimbawa, tinutukoy si Alexa Miro, may dapat magpaliwanag siya o umarap siya. O sino pa ba? Si Dina Arroyo Tantoco, who is a government official. Siya po ang Deputy Social Secretary ng Pangulo. No? I understand she's detailed with the Office of the First Lady. So sila dapat ang nagpapaliwanag, including but not limited to Mrs. Lois Araneta Marcos. Hindi pwedeng si Attorney Castro or si Dave Gomez o kung sino pa mang personality ang magpaliwanag because that doesn't concern them. It concerns the person. So, tama po yun mga kababayan po natin. Gaya nga na sinasabi ni Sir Gisonsa, dapat kung sino yung mga involved dyan, yung magpapaliwanag, hindi yung nanay, di ba? Wala naman yung nanay doon. No, hindi naman siya kasama sa entourage, di po ba? Hindi pwede rin si Claire Castro kasi alam po natin na talagang papasinungalingan po nila kung ano man po yung report mga kababayan po natin. So, anyway, abangan po natin. Sabi nga po ni Dinches, no, may ilalabas siya kung kailan ito, karagdagang ebidensya at patunay at sinasabi yung mga taong pinangalanan doon sa report ay talagang sadyang involved. So, sabi nga ni Sir Gisonsa, mayroon pang mambabatas at mayroon pang mga cabinet secretary na kasama. Pero gusto rin natin sana magpaliwanag ang dalawang senador, no? Itong si Chis Escudero at si Jingo Estrada sapagkat sila ay kasama doon sa entourage. Para sabihin na talagang kasama ba o hindi talaga kasama itong si Paulo Tantoco sa entourage. Kasi pwede rin sila mag-justify Kasi nandun sila Pwede lang sabihin, ay hindi namin kasama yan. Ay wala yon. Pero ngayon tahimik po sila. Parang gusto nila ipaubaya sa grupo, sa team ni Lisa, ang pagpapalabas ng kasinungalingan, no? Mga kababayan po natin. Anyway, yan na po muna yung ating update. No? Maraming salamat po sa inyong lahat. At of course, bukas po yung ating comment section para sa video ito. And marami pa tayong abangan, marami pa tayong update na dapat ilalabas patungkol sa issue ito. And God bless po sa atin lahat. Palike ng video.